Bumalik na po tayo sa realidad, no? Wag na po tayo dun sa imahinasyon ni Sara Duterte na gusto niya pong maging pangulo, no? Ito naman po dapat niyang harapin ay ito pong mga anomalya na pinupukol sa kanya, no? Dapat po ito ay mapaliwanag niya dahil sandamakmak ang mga ebidensya. Ngayong araw nga po ay ina-endorso na, no, sa Committee on Justice sa Kongreso itong mga impeachment cases. Apat po yan, ha? Apat po yan. At alam naman po natin na napakaraming ebidensya, detalye at ang dami po niya, no, yung last time po 7 articles of impeachment po ang kinakaharap niya, kaso nga po hindi nagpatuloy dahil po daming no theatrics. Kumbaga hindi po niya nilinis ang sarili niya, ang gumawa lang po puro palusot kasama po ng kanyang mga kaalyado. Ngayon po, no, ito ay dapat niyang sagutin. Alam niyo kung bakit? Dahil lumalabas po sa isang survey na 72% no, 72% ang agree na dapat magpaliwanag itong si Sara Duterte. Tama nga naman, 'di ba? Kahit ikaw po ay Duterte supporter, gugustuhin mong malaman kung anong kinahinatnan ng mga confidential funds at yung mga hindi niya mapaliwanag na pamimeke ng mga resibo, 'di ba? Dapat mapaliwanag yan ni Sara Duterte, hindi na kailangan niya na ipagtanggol araw-araw at habang buhay, no? Hangga't hindi po ito napapaliwanag ni Sara Duterte, hindi niya naililinis ang kanyang pangalan, ito po ay isang multo na tayo ay hahantingin, no? No? Araw-araw, no? Magpakailanman. Kaya dapat pong mapaliwanag at masagot ito ni Sara Duterte. Ayan po, 72%, 54% ang strongly agree, 17% naman ang somewhat agree. So, dapat po yan mapaliwanag ni Sara Duterte. Pero ikaw, kung DDS ka, tama ba na magpaliwanag si Sara Duterte o talagang dapat iwasan niya lang lahat ng ito? Ayan, comment down below. Alright, once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's go.